Matapos nga ang naging trending na post ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na may caption na "We are one", mas lalo pa silang dumami at sinuportahan ng mga hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo. Nagtrending kasi at nagsama-sama ang post na "I'm not Iglesia ni Cristo, but I stand with them because I respect their faith. I value their unity. I appreciate their stand for truth. I may not be Iglesia ni Cristo, but I stand with them." Kaya naman tila natakot ang Malacanang sa Iglesia ni Cristo na bahag ang buntot. Nilinaw kasi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pa daw arrest warrant para kay Senator Rodante Marcoleta kasunod ng mga pahayag ng senador na nakatanggap umano siya ng impormasyon tungkol sa posibleng pag-aresto sa kanya. Ayon kay Remulla, wala nga rin daw na isang pangkaso laban kay Senator Rodante Marcoleta sa ngayon. Kaya wala pa rin daw batayan para maglabas ng warrant of arrest mula sa korte. Aniya pa nga, no case filed against him. Kasi kinakailangan daw muna na may kasong maihain bago makapagpalabas ng warrant ang Sandigan Bayan. Kaya ngayon tuloy, ang mga netizens ng taong bayan inaasarang Malacanang sina BBM. Natakot ba sila sa Iglesia ni Cristo? Ngayon nila subukan ng tapang nila. Ano to? Selective lang ang pagiging matapang? Si Jinggoy lang ba ang kaya ninyo? Siguro nababasa nila at nakikita nila yung galit ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga naman, kapag nagtipon-tipon at nagsama-sama ang buong miyembro ng Iglesia ni Cristo, abay baka maagang mapatalsik itong si BBM sa kanyang pwesto. Imagine, 1,000,000 tao pupunta sa Malacanang. Isang utos lamang ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo V. Manalo ay susunod po ang miyembro neto. Alalahanin, 3 pangulo na ang nagdaan na sumubok na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo. Yun ang ama ni BBM na si Marcos Sr., si Cory Aquino, si Gloria Macapagal Arroyo, pero hindi sila nagtagumpay. Kaya ngayon siguro nag-iisip-isip ang Malacanang kung papaano nila mapupulido na masampahan ng kaso at maaresto sa Senator Rodante Marcoleta. Samantala, panoorin naman natin ang video ng pagdating ni Vice President Sara sa Sarangani na kung saan talagang makikita sa mga mukha at ngiti ng mga taga-Sarangani ang kanilang pagkasabik na mahawakan man lang si Vice President Sara na walang-wala na hindi natin makakitaan sa kasalukuyang Pangulo ngayon. Panoorin natin ito. Ha? Babae na ka. Babae. Babae. Ay, Asa si Sarah? Lara si Sarah. Ara na ka. Hunong. si Vice President Sara. Hunong. Tara, Uy, Tara. tinigilan ni VP Sara yung mga bata. Tara. Ayun, Tara, walo. napakabait talaga. Ay, bless. Thank you po. Hindi siya mahirap lapitan. Ay, ma'am. Napaka-approachable ni VP Sara. Jared. Mano, Jared, and Liam. Nahanglan mo. Ay, may pasalubong pa sila. Brush ng ngipin para ano mag-brush man ng ngipon? Yes, para hindi mabulok, hindi magkabit ang ngipon. Pag humangkaon chocolate, ang sa'yo buhatos? Inom tubig o man. Mhm. Okay? Bye-bye. Thank you, ma'am. Ang bait naman talaga ni VP Sara. There's so many people.
Tuwan-tuwa yung mga bata. Kinikilig. Kapahan no? Iba talaga yung karisma ni VP Sara, no? Nabayot ka? Na-starstruck ko. Na-starstruck daw sila. Grabe si ma'am no, mahunong gid siya ba? Gani. Nahulog. Ito pa yung ibang senaryo, panoorin pa natin. Grabe yung mga tao talagang inaabangan. Parang celebrity talaga si ano, no? VP Sara. O, nasaan? Hindi to ba? Grabe yung pagkasabik nila, no? Oh, nasaan? Video ko na daso. Yay! Ay. Ang sayang panoorin, ano? Nasaan na? Wala. Ayun. Diyos ko po. Nakakaiyak naman yung ganitong senaryo. Daghang salamat sa inyong pagtawa. Thank you sa inyong pagampo para kay President Duterte. Daghang kayo salamat. Sa tanan nga amahan, sa inyong mga amahan, mga bana, mga igsuon, mga anak nga amahan, Happy Father's Day sa inyo. Oh, picture pa daw. After ng ganito, oh, kitang-kita ninyo yung excitement ng taong bayan na makita man lang si VP Sara ng harapan. Instant celebrity, kumbaga, na ituring si VP Sara. At talagang ganun, kataas ang popularity ng isang Vice President Sara Duterte. Kita nyo naman, inabangan sa kalsada. Nagbabaka sakali itong mga taong ito na masilayan, mahawakan si VP Sara at makapagpa-picture man lang, pero binabaan ni VP Sara. Nakisalamuha, napaka-approachable, napakadaling lapitan ni Vice President Sara. Na yun naman talaga dapat ang taglayin ng isang public servant, lalong-lalo na ng isang tunay na leader ng bansa. Imagine puro paninira na yung ginagawa ng administrasyong ito kay VP Sara. Pero still, walang naniniwala. Kung meron mang naniniwala, yung mga nauuto nila, kakaunti lamang. Ang majority, still, kahit siraan man si VP Sara, hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga paninira laban sa kanya. Kasi nakita na naman natin ang kanyang naging trabaho, lalong-lalo na nung siya pa ang mayor doon sa Davao. At nakita rin naman natin ang naging performance ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte noong siya pa ang presidente. Hanggang natapos ang termino ng dating Pangulong Duterte ay nakakuha pa ng mataas na approval ratings na hindi pa nakamit ng mga presidente sa buong mundo. So ganoon po kasikat ang mga Duterte. Ganoon sila kagaling mamuno sa bansa natin. Kaya nga patuloy pa rin silang minamahal ng taong bayan kasi nakita ng mga Pilipino ang tunay na pagbabago sa pamumuno ng mga Duterte. Mula sa tatay ay inaasam na din ngayon ng mga Pilipino na maranasan muli ang pamumuno ng isang Duterte. Hindi naman nakapagtataka
Kasi yung kasalukuyang Pangulo ngayon ay pababa ng pababa na parang spaghetting pababa ang kanyang mga ratings. Negative na po. Not once, but twice. Which is hindi magandang taglayin ng isang leader ng bansa. Kaya't ano ang masasabi ninyo? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.